Okay, magandang umaga sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos na buhay na buhay. Magandang umaga sa ating mga uh, taga-subaybay at sa ating mga kapatiran ng kapatiran diyan sa Itiague at dito sa Santiago City. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Mga minamahal kong taga-subaybay at mga kapatid na kapatiran, meron tayong bagong paksang pag-uusapan. So, mag-i-screen share na ako. Okay, magandang umaga ulit. Ito po ang ating paksa sa umagang ito. Sa huling paksa natin ay tungkol sa bakit kinakailangan saliksikin ang Biblia. So ito ay parang karugtong sa ating nakarang paksa tungkol sa pagsasaliksik ng Biblia. Okay, ang paksa natin ngayon, turo ba ni Kristo Jesus at ng mga apostol ang Holy Trinity? Yung Holy Trinity sa Tagalog, Santa Trinidad. Okay? So yun po yung paksa natin. So meron tayong pangbungad na mga na ating pag-aaralan bago tayo nasa ilalim ng ating paksa. Okay, dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 4, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. So, nung panahon na ng mga apostol, meron ng mga nagtuturo na iba ang Kristo ang tinuturo nila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. So, sa kapanahonan nila, merong mga nagtuturo tungkol kay Kristo, ngunit iba yung Kristo na itinuturo nila. Meron din mga nagtuturo ng aral na iba sa itinuturo ng mga apostol. So anong ibig sabihin ni Apostol Pablo rito? Tayo ay pinag-iingat ng ating Apostol Pablo sa mga nagtuturo, kasi marami ang mga nagtuturo ngayon. Kaya tayo'y binabalaan o pinag-iingat ni Apostol Pablo, baka naman yung natanggap natin na Jesus ay ibang Jesus at yung aral na natanggap natin ay iba. Okay, sa second slide. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita. Ano yung salita? Ito yung mga salita ng ating Panginoon Jesus. Ito yung mga turo ng ating Panginoon Jesus. Ano yung mga salita? Ito rin yung mga turo ng mga apostol. Okay? Okay, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. So sa John 17:17, ang katotohanan ay yung salita ng Diyos. O ang katotohanan yun ay salita ng ating Panginoong Yesu Kristo.
ipagpatuloy natin. Sa pamamagitan ng Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. So yung salita o yung magandang balita, ito yung nagdudulot ng kaligtasan. Kaya nga dapat tayo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tayo binabalaan, baka naman ibang aral yung natanggap natin, no? At ibang Kristo yung natanggap natin, no? Iba yung Kristong natanggap natin. Ibig sabihin, ibang turo ni Kristo yung natanggap natin. At ibang turo rin ng mga apostol na natanggap natin. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yan ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso chapter 1 verse 13. Pagpatuloy natin, mga kapatid, dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, no? Ano ba yung magandang balita dito? Ito yung salita na katotohanan. Okay? So, ulitin natin, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Kaya nga, yung sabi ng ating ni Apostol Pablo rito, kaya tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba. Kaya kailangan tayo ay sigurado sa mga aral na atin natanggap. Dapat tayo sigurado na si Jesus nga ang tunay natin natanggap, na hindi ibang Jesus. Ulitin natin yon. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang. Ito yung salita ng ating Panginoon at ng mga apostol na ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So yung turo ng ating Panginoon Jesus at turo ng mga apostol ay saligan ng ating pananampalataya. Pagpatuloy natin, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kaya nga, sabi rito, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya nga yung itinuro ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang salita at ng mga apostol, ito yung magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sabi rin ni Apostol Pablo rito, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Ano yun? Ano yung ito? Ito yung salita ng ating Panginoong Hesus. Ito yung mga ipinangaral ng mga apostol na kung saan ito ay saligan ng ating pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Yun yung salita ng ating Panginoon Hesus. Yun yung mabuting balita. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Pagpatuloy natin, kapatid. Ngayon, punta na tayo sa ating paksa. Balik tayo doon. Turo ba ni Kristo Jesus at ng mga apostol ang Holy Trinity? No? Kasi kung turo niya yun ang basehan o saligan ng ating pananampalataya. At yun ay nagdudulot ng kaligtasan. So, turo ba ni Kristo Jesus at ng mga apostol ang Holy Trinity o Santa Trinidad? Okay? Ang doctrine ng Holy Trinity o Santa Trinidad ay nagtuturo na may iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona. So, ito yung iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Ano yung tatlong persona na yon? Ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So, itong tatlong persona ito ay bumubuo sa iisang Diyos. Ano pang turo ng Holy Trinity o Santa Trinidad? At sila'y pantay-pantay sa bawat isa.
Sa English, they are equal to each other. Equal to each other. Okay? Yan ang turo o doktrina ng Holy Trinity o turo ng Santa Trinidad. Okay, balikan natin yon. Turo ba ni Kristo Jesus at ng mga apostol ang Holy Trinity? Tandaan natin, kapatid, ang doktrina o turo ng Holy Trinity ay may iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Pangalawa, at sila'y pantay-pantay sa bawat isa. No? They are equal to each other. Ito ba'y turo ng ating Panginoong Jesucristo? Eh, pagpatuloy natin mga kapatid, ang doktrinang Holy Trinity ay turo ba ng ating Panginoong Yesus na ang itinuturo ng doktrinang Holy Trinity ay may isang Diyos na binubuo ng tatlong persona, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At sila'y pantay-pantay sa bawat isa. So, ito ba ay turo ng ating Panginoong Yesus? Kung ito'y turo niya, ito ngayong saligan ng ating pananampalataya na nagdudulot ng kaligtasan. Okay, pagpatuloy natin. Okay, unang-una, meron bang turo na may iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona? Okay, titignan natin sa mga sumusunod na talata ng Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 5 to 6, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Heso Kristo. At sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Ay, madilim. Okay, pagpatuloy natin mga kapatid. So, balik tayo dun sa kanina. Unang-una, meron bang turo na may iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona? So sabi ni Apostol Pablo rito sa 1 Corinthians chapter 8, verse 5 to 6, sabi niya, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. No? So, ang itinuturo ni Apostol Pablo na siya rin turo ng ating Panginoon ay maliwanag dito na yung iisang Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama. O yung iisang Diyos, yung Ama lang na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi kasama si Kristo doon sa iisang Diyos. Hindi kasama yung Espiritu Santo doon sa iisang Diyos. So, dito sa
talatang ito, maliwanag na yung iisang Diyos na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung Ama lamang. Hindi kasama si Kristo, hindi kasama yung Espiritu Santo. So ulitin natin, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Pagpatuloy natin, iisa ang Panginoon, si Heso Kristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So, maliwanag dito sa turo ni Apostol Pablo na yung iisang Diyos, yung Ama, na lumikha ng lahat ng bagay. Okay? Pangalawa, may turo ba na si Kristo Jesus ay pantay sa kanyang Ama? Sapagkat ang isang turo ng o doktrina ng Holy Trinity ay sila'y pantay-pantay. Sino yung sila'y pantay-pantay? Yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. So dito sa pangalawa, may turo ba na si Kristo Jesus ay pantay sa kanyang Ama? Okay, titignan natin sa mga susunod na talata. Sa John 14:28, ganito ang sinasabi. Sabi ni Kristo Jesus, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik kung iniibig ninyo ako. Ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. O yun pala, no? Yung Ama pala ay higit na dakila kay Kristo Jesus. O masasabi ba natin na pantay sila? No? Dito sa turo mismo ng ating Panginoong Yesus na ang Ama ay higit na dakila kay Kristo Jesus. Yung turo ng Holy Trinity, sila'y pantay-pantay. Balik tayo doon sa pangalawang tanong. May turo ba na si Kristo Jesus ay pantay sa kanyang Ama? Ang ating Panginoong Yesus mismo ang nagsabi, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. So maliwanag na ang Ama ay higit na dakila kay Kristo Jesus. So hindi sila pantay. Okay, sa susunod, ayon naman kay Apostol Pablo, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So dito sa sulat ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 28, maliwanag na ang lahat ng mga ang lahat ng bagay ay ipapasa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo Jesus. Pagkatapos noon, ipapailalim naman siya. Sino siya? Si Kristo Jesus ay ipapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ang Ama, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So, dito nagpapakita na si Kristo Jesus ay hindi pantay sa kanyang Ama, lalong-lalo na sa kapangyarihan. Sapagkat sa huli, ang pinakuli, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. So kasama si Kristo doon. Si Kristo ay ipapailalim sa kanyang Ama na ang Diyos. So hindi sila pantay. Okay, pagpatuloy natin mga kapatid. Panghuli, si Kristo Jesus ba ay Diyos? Kung si Kristo Jesus ay hindi pantay sa kanyang Ama, ang tanong ngayon, si Kristo Jesus ba ay Diyos? Okay, ito ay sasagutin ng mga sumusunod na talata. Sa John 10:32-36, ganito ang sinasabi. Sabi ni Kristo Jesus, sino yung sinabihan niya? Yung mga Hudyo at saka mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? So yung tanong ni Kristo Jesus, no?
Yung mga mabubuting gawa ni Kristo, yun yung mga himala na na ipakita niya sa mga Hudyo at sa mga pinuno ng mga Hudyo, no? Kaya nga siya ay nagtanong, alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang, no? So, sa tingin ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga Hudyo, nung sabihin ni Kristo, nung siya ay nagtuturo, ang tingin ng mga Hudyo sa kanya, tao lang siya. Ngunit dito, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. Okay, ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus dito? Ano yung tugon niya sa kanilang mga paratang, no? Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao pa lamang. So, so tignan natin kung ano yung tugon ni Jesucristo. Okay, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Ano yung kautusan? Ito yung mga isinulat ni Moses, yung the first 5 books, at saka yung mga isinulat na mga propeta. So ito yung kautusan. Okay. Ulitin natin. Tumugon si Jesus, hindi pa nasusulat sa inyong kautusan. Sinabi ko, mga Diyos kayo. O yan ang tugon ni Jesus. Hindi niya sinabi. Bakit? Sinabi ko bang Diyos ako? Hindi ganun ang sagot ni Kristo, kundi nung tumugon si Jesus, na hindi pa nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko mga Diyos kayo. So tinawag ng Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At alam natin na si Kristo Jesus ay ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya yung Kanyang salita kay Kristo Jesus. Kaya maliwanag, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Kasi nakasulat yun eh. No? Mga kapatid, nakasulat sa banal na kautusan. Pagpatuloy natin, ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Ano yung nilalapastangan? Blasphemy ang tawag yan. Ano? Ulitin natin, ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Yun pala, no? Nung sinasabi ni Kristo Jesus sa harapan ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga Hudyo na siya ay anak ng Diyos, abay, sila ngayon ay nagpaparatang kay Kristo Jesus na ganito, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. So ang tingin nila kay Kristo Jesus ay tao lamang, no? Pero nung sinabi ni Kristo Jesus na ako ang anak ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ay ikaw ay Diyos. Saan ang basehan niyan? Okay. Sa susunod na talata ganito. Sa Salmo 82:6, now ito ay isinulat ni Haring David, no? Ito ang kasulatan na binanggit ni Jesus na isinulat ni Haring David. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng katastaasan. Yun pala, no? Kung sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos, ikaw yung anak ng kataas-taasan. No? Ito yung batayan. Ito yung kasulatan na nagsasabi na si Kristo Jesus ay, nung sinabi niya, siya ay anak ng Diyos, siya nga ay Diyos. Mga kapatid, maliwanag dito. No? So si Kristo Jesus ay Diyos. No? Okay, balikan natin doon sa okay.
Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At alam natin mga kapatid, na ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita kay Kristo Jesus. So maliwanag na siya ay Diyos. Okay, pagpatuloy natin. Sa Hebreo chapter 1, verse 2, sabi naman ni Apostol Pablo, ngunit sa mga huling araw na ito sa panahon natin, ito yung huling araw, no? Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin. No, tignan ninyo sa pamamagitan ng kanyang anak. So ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa kapanahon natin ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. O baka matanong ninyo, wala naman na si Kristo Jesus. Hindi. Merong mga lingkod o isinugo ng Diyos na nagsasalita para kay Kristo Jesus. No? Kaya sa panahon na ito, sa huling araw, ito yung kapanahunan natin, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi si Yesu Kristo. Okay? Kaya maliwanag doon sa sinabi, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Okay? So si Kristo, Jesus, hindi niya itinanggi na siya ay Diyos. Okay? No, yun yung tugon niya, no? Okay. Laliman natin. Sa Revelation chapter 19 verse 13, at sabi rin ni Apostol Juan, si Apostol Juan kasi ang nagsulat dito sa Book of Revelation, okay, chapter 19 verse 13. Basang-basa sa dugo. Sino yung tinutukoy niya? Si Kristo Jesus. Nung siya ay nagdurusa at bago ipako sa krus, marami siyang sugat. At yung sugat na yun ay dumaloy yung dugo sa kanyang sa kanyang kasuutan, no? So ulitin natin, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuutan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yun pala, no? So si Kristo Jesus ay salita ng Diyos. Bakit? Kasi ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita kay Kristo Jesus upang sa ganon ay maihatid niya ang salita ng Diyos sa atin. Balikan natin yun. No? Ngunit sa mga huling araw na ito ay sino yung yung Diyos nagsalita sa atin. So ang Diyos ay nagsasalita sa atin mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya maliwanag sa isulat ni Apostol Juan sa Revelation chapter 19 verse 13 na ang tawag sa kanya, sino yung sa kanya? Si Kristo Jesus ay salita ng Diyos. Bakit? Kasi ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang anak na walang iba kundi si Kristo Jesus. Sana mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatiran diyan sa Itiague at dito sa Santiago City, sana'y naintindihan natin ito upang sa ganon, ito ay magiging gabay natin para sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa inyo at sa mga nagsusubaybay, nakikinig at sumusubaybay sa palutuntunan ito. Marami pong salamat. Kaya God bless us all. Marami pong salamat.